So we stick to it bago tayo magsimbang gabi. And believing ng ating mga gagawin ay pagbabahagi pa rin ng salita ng Panginoon. So tayo magbukas ng ating Biblia sa Aklat ng Efeso, Kabanata 1, Talataan 3 hanggang 6, dun po natin babasahin. Ilabas mo na lang din sa Tagalog kasi babasahin mo siya sa English para mabilis. So sa Ephesians 1, 3 to 6, yun pong ating emphasis, pero babasahin ko na rin po siya sa English muna bago dyan sa Tagalog. O sige, dyan na muna sa Tagalog. Ayan na pala. Basahin po natin, sabay-sabay tayo. Ready, go! Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pagkipag-isa natin kay Kristo. Binigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man nalikhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. 5 and 6. Tayo kanyang sabi. Ano yung sunod sa kanyang scripture? Go. Noong una pa ay itinalaga niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sabi naman sa English, NLT version, i-flex ko yung Bible ko. Nakuha ko na yung Bible ko. Ayan, so ito ay blessing sa atin. Papasalamat tayo sa Panginoon. O sa mga gusto bumili ng Bible, I endorse yung Bible na Philemon. Hindi, NLT. Pero meron siyang, kita niyo po yung mga page niya. May logo ng Philemon, may apps po yan. So kung kayo ay mag-share, mag-atin yung Bible study, pag i-screen yun, i-scan, tapos lalabas lahat ng commentary, may study Bible, mapapanood ka rin yung mga video. So, mas maganda siya. Para po ito po kasi giant print. Alam niyo naman, giant print na tayo. So, dahil blessing naman to, okay lang siguro i-flex yung price, no? So, yung price na yung ganito kaliit na sa 3.5, diba? Tapos yung mas malaki nasa 4. Pero merong mas maliit dito na alam ko mababasa niyo pa, nasa 1.6 po. Diba? Hindi natin kailangan ng mahal na Bible. Ako yung Bible ko 250 lang. Pero ang mga ganun na yung letter, no? Kahit magsalamin ako, di ko na talaga siya mabasa. So ito po talaga we paid at siguro mga 2 months in the waiting. Nung pumunta ako sa share ko lang, gusto ko ipagpasalamat pumunta ako sa PCBS, nakita ko siya. Endorse ng babae. Kasi mong pagando, parang dala mo na yung commentaries mo kasi ganyan. Teka talaga po. So, pwede po ba yan ipa-reserve kung sakali? So, pwede naman, kasi nga, magkano po yung reserve? 1.5, kalahati. Sabi ko, ay sige po, babalikan ko na lang. Sabi ko, ganun, sa sunod na lang. After 3 days pa yun, kasi ko hindi ko yung manatas. Whereas one thing nasa legyo na may kausap ko, sabi ko, may gusto kong Bible gusto ko itong talagang Bible na ito. Bilhin mo nga ako. So, dalawa sila binetas. Pina-reserve namin kasi po, in a year yata, 3 lang yung ganito nila. Iba-iba yung cover, pare-pares na Bible. Ito, wala na out of stock nung bibili nila. So, mga 3 weeks. Tapos, on the day, sabi ko, isuko na natin to. Parang mas gusto ko na lang yung mas malaki. Sabi ko, gano'n, nagganito rin, pero plain, walang ano. Nung sinabi ko po yun, biglang sinat sa akin nung sponsor natin. Sabi niya, ma'am, nag-chat ngayon, kadadating lang yung Bible. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakuha natin yung gusto natin Biblia. So, yun yung gusto natin ipagpasalamat. Tapos, nung Friday, sa mga kasama natin, ibang mga leaders, nakabisita tayo kila Pastor Chris. Dahil ngayon po, kahapon, ang last lamay, nung isa sa kambal na anak ni Nanay Mila, kung nabalitaan niyo po yun, living niya ngayong 1 p.m. So, iniisip ko talagang hindi ako mapakali na hindi mapuntahan. Buti na yung mga tao din na gusto rin nilang pumunta. Tapos, pagdating ko doon, kasi sa heart ko, pwede naman, di naman tayo lagi pumupunta doon. Pero talagang, bata pa po yun, talagang mga bata pa literal. Nakita na natin. Kaya nung pagdating ko, pumunta ako doon, nakita ko yung nanay, sabi ni Nanay nila sa akin, Pastora, diniyak ako. Akala ko hindi ka pupunta So, hindi sila nagtatanong, walang expectation, kahit sila Pastor Chris. Pero nung pagdating ko sa inyo, gano'n, Pastora, natuwa siya, tapos sa inyo, akala ko hindi ka pupunta So, talaga pong
makita natin na siyempre ang ating pakikiramay, pero ang kabutihan, alam natin na ang batang yun ay nasa piling na ng Panginoon. Amen po ba yun? So sa mga gusto pong magpaabot pa rin ng tulong, kung nais nyo, nakapost naman po tayo sa Acts Family. So ito po yung salita naman ng Panginoon na sa New NLT translation, sabi ng kanyang scripture, sabi doon, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Sabi dyan sa Tagalog, ang lahat ng mga spiritual na pagpapala sa verse 3 ay ipinagkaloob, magpapala mula sa langit ay ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon dahil sa pagkikipigtisa natin kay Kristo. Alam niyo po, nung binasa ko yan, ano yung sinasabi ng Panginoon? Tayo kasi, ang kinukonsider nating blessing ay yung mga material things, mga tangible things na maa-acquire natin sa mundo. And they are blessings. Tama po ba? Pero ang ibinigay po pala sa atin ng Panginoon bilang anak na ay hindi lang mga pagpapala na nakikita at nahawakan natin. Hindi lang mga pagpapala or the wealth that this world can offer. Ang ibinigay na sa atin ng Panginoon, sa verse 3, wait, pakilabas, ay ang pagpapalang mula sa langit. Amen po ba yun? Pagpapalang mula sa langit. Kung ang pagpapalang ibinigay sa atin ay mula sa langit, grabe yun. Amen po ba? At nung ibinahagi ko po sa inyo, kung maaalala ninyo, sabi natin, the greatest blessing, yung pagpapalang mula sa langit na that has been given to us is the blessing of our Savior. Diba? We are blessed of the blessings because God has blessed of the blessings because the Lord, our Father, has blessed us with the blessing. Nasundan niyo po ba? We are blessed with the blessings, things that we can have, because God has blessed us with the blessing, and that is His Son. Amen po ba yun? We may not have the things that other people have, but definitely we stand in the blessing of God. Kasi nasa atin ang Panginoon. At yun po ay naganap nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. At sabi naman po doon sa verse 4, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Bago pa daw po nalikha ang mundo, amen po ba, minahal na tayo ng Panginoon before the foundation of the world at pinili niya tayo para maging banal kay Kristo. Pag sinabi pong banal, walang kapintasan sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi sa paningin ng tao. Kasi pag sinabi natin, holy tayo, kahit tayo na lang, pwede tayong tumingin ng mga mali sa isa't isa. Sus, banal, ganyan ka. Pero sabihin ganon, pinili tayo ng Panginoon para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. And the only way for us to be made righteous at the sight of God is seeing the Lord Jesus Christ in us. Amen po. And that all happened because of His love. I suggest po na mag-take note tayo kasi po sa mga susunod na evangelism at ibababa natin yung mga doctrine. So, sa yung training paano mag-share, mabilis lang po yun. Ang importante po doon, alam po natin yung doktrina na isa-share natin. Nakuha po natin. So, you may take note para po mas mahimay natin. But verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. Ibig sabihin, bago pa likhain ang mundo, nung una pa lang, intensyon ng Panginoon na i-adapt tayo sa Kanyang pamilya. Sabi mo sa katabi mo, ampon ka. Okay, that is adoption. Spiritual adoption. Pag-usapan natin yan sa susunod. Ano po? Pero gusto ko pong sabihin that God has adopted us into His family. Amen po? Pero the adoption does not happen like how it happens. Tama po ba? Dito sa material world natin. Sa atin kasi pag nag-adopt ng isang bata, hindi naman ipinanganak ang batang yon ng magiging foster parents, di ba? Foster parents niya. Hindi siya pinanganak ng magulang. May mga kasulatan tayo, tama po, hindi lumalabas na foster parent natin
ang Ama dahil sa inadapt niya tayo. He really becomes our Father. Bakit? Kasi when the moment we get saved, the Holy Spirit lives in us. Sabing ganon, Galatians 4:6, that makes us and leads us to call God Abba, Father. So we are adopted into the family of God, not just because of papers, but because of our faith, and we are born into the family of God. Diba? Kaya we are born from above through His Spirit. So, yun yung sinasabi ng scripture na to. Sabi sa verse 6, so we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Sabi sa Tagalog, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-manghang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sino po yun? Si Jesus. Sige nga po, palakpak mo yung pinakamalakas para sa Panginoon. Amen po ba? So, iyan po ang pinag-usapan. Sabi sa verse 3, ang sa verse 4, ang sabi sa verse 4 ng English, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Sabihin niyo nga po, chosen. Sabihin mo nga po, I am chosen in Christ. Sabi mo sa katabi mo, you are chosen in Christ. Ayan. Ako ay pinili kay Kristo. So gusto ko po muna ibaba natin, ano po, yung ating scripture na basa na natin. So ngayon, ating pong pag-usapan, sabihin nga po, chosen in Christ. Diba? So we are chosen in Christ. Ang pinag-uusapan ko dito is election. Sabihin nga po, election. Ayan, spiritual election. Diba? Isa po ito sa controversial na mga doktrina, basically, ng Calvinistic doctrine. Diba? Tingnan natin. Pag sinabi natin Calvinistic doctrine, tingnan muna po natin yung kanilang definition para mas maging malinaw sa atin. Makita natin. Ano po? Pag sinabing election, para sa Calvinistic, ano po, dun sa mga tulip, yun kasi ang ano ng Calvinistic doctrine, no? So ito yung kanilang view. Pag sinabing election, predestination, yung kanilang election and predestination, yun yung kanilang idea ng Ephesians 1:4. Kapag sinabing predestination, chosen beforehand. Tama? Kumbaga, bago ka pa italagang hari, pinili ka na. Nag-aantay na lang ng parang panahon. So kahit may mas magaling sa'yo, may mas mabuti, hindi ka magiging hari. Di ba? Kunyari, kahit dalawa kayong anak ng hari, kahit ang piniling susunod na hari, kahit mas mainam to, mas gusto ng mga tao, he can never be the king, the coming king. Kasi the successor of the king, kasi hindi siya yung napili. So, ganun yung mindset na ito, truth about spiritual election. Pero gusto ko munang ilatag sa inyo, ano yung paniniwala ng Calvinism in matters of elect and predestination. Sabi dito, God has eternally and unchangeably decreed that some will be saved and others will be damned. Ano ibig sabihin? Ang paniniwala niyan sa Calvinistic ay pinili na at itinalaga ng Panginoon ang mga taong maliligtas at hindi maliligtas. In layman's term, pinili na ng Diyos ang mga taong mapupunta sa langit at ang mga taong mapupunta sa impyerno. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo po ba na pinili na? Siyempre hindi. Diba? Yan yung kanilang paniniwala. And sabi nila, a decision based solely on God's sovereign will, not on any human actions or foreseen merit. Ibig sabihin, nawawala dito yung free will. Free will to accept the Lord Jesus and to accept and to reject the Lord Jesus. Kung sa lahat ng ito, ito mga pinili to heaven, and these are not chosen for heaven, but for hell, pag inisip natin, papaano na yung nais ng Panginoon
Sabi sa 1 Peter 3:9, ilabas mo Ano yung sabi sa 1 Peter 3:9? Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pagdating, ngunit binibigyan niya lamang ng pagkakataon. Tama po? Na magsisi ang tao dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Would you imagine, pagdating ng araw, haharap ka sa Panginoon, tapos tatanungin ka, bakit wala ka sa langit? Ang isasagot mo, hindi ko kasi ako kasama sa napili. Napaka-cruel ng Panginoon na yan. Kung gano'n ang ating setup. Ito ang sabi, nasa na? 1 Peter 3:9. Ano yan ba yan? Okay, 2 Peter 3:9. Para lang makita natin to. Kailangan natin malatag yung foundational niya. Ayan, sabayan niya ako. Hindi nagpapaybaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat. Sabi niyo ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niya mapahamak ang sinuman. Ibig sabihin, if God, in His sovereign will, has chosen those people who will be in heaven and who will be in hell, what's the use of what's the use of repenting from sin? Ibig sabihin, only the chosen are privileged to repent and to choose Him. Actually, hindi na nga nila kailangan piliin ng Panginoon kasi pinili sila ng Diyos. Tama po? Kawawa naman yung mga hindi pinili. Tama po? Sabi niya gano'n, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So, ibig sabihin, it is God's desire that all men will accept Him as Lord and Savior. But He is not saying, or the Bible is not teaching us, universal salvation. Kasi hindi naman talaga lahat ay maliligtas. Bakit? Kasi may mga hindi talaga tumatanggap or hindi talaga tatanggap. Nakuha pa natin. Pero the role of the church, our role is to preach the word. Tama po? Because upon preaching the word, it is the Holy Spirit will initiate. It is the Holy Spirit who will initiate. Tama po? Faith. Diba? Through the preaching of the word. So yan muna yung titingnan natin. Kasi yan yung ginagamit na scripture na ng mga ng gantong view. Pakinggan nyo to Sabi ka lang, God has eternally decreed and unchangeably decreed that some will be saved. Sabihin nyo, some. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will. Sabihin nyo, whosoever will. Saka, with feelings po, whosoever will. Whosoever will could be whoever. It could be anyone. Tama po? Whosoever. It could be anyone. Amen po ba yun? So ngayon po, tingnan muna natin. Let me present to you the scriptural truth about election. Ito yung mga anak ng Diyos. Ito yung mga naligtas na. Papaano natin masasabi o ano yung pundasyon ng pagiging pinili ng Panginoon bilang mananampalataya? Number 1, kailangan natin makita, sabi doon, sige nga, sulat mo, believers, election is associated with the union with Christ. Election is associated with the union with Christ. Sabi ng ating scripture, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Sabi niyo nga yung word na in Christ. Diba? Ephesians 1:4 ang scripture, election is associated with our union with Christ. So, ang pinakang key verse natin, before the world was made, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Sabi niyo nga in Christ. Ibig sabihin ng in Christ, ano yung in? Anong part, figures of speech yan? Preposition.
Tama po? Prepositions are words or group of words that group of words that describes time. Balik tayo sa English. Time, place, and condition. Amen po? So, ibig sabihin, in that scripture, the preposition in represents condition. Ibig sabihin, ang tinatawag na elect na tinutukoy sa Ephesians 1:4 are the people who are chosen in Christ, are the people who believe in Christ. Yung naniwala at sumampalataya na kay Kristo. Amen po? Sila yon. Kung ito sa lahat ng to, mga non-believers, mga lost, we are found by God, we accept the Lord Jesus Christ. Yung mga tumanggap at hindi tumanggap, ang basis doon ng pagiging elect ay yung mga taong tumanggap. Sila yung inelect ng Panginoon para sa kanyang pamilya. Tama po? In God's family, hindi yung non-believers parehas, pero kayo ang pinili na sa heaven at kayo yung pinili na sa hell. Diba? Walang exercise ng free will. Even in the Garden of Eden, alam niyo po kagabi, nagbabasa ako sa ito, di ba yung tanong nila, bakit sa Garden of Eden, ba't nandun si Satan? Di ba, perfect naman yung Garden of Eden, pag-iisip natin. Then I realized, di ba, si Lucifer na sa heaven siya. When he rebelled with the 1/3 of the angels, he was thrown into the earth. Ibig sabihin, the first disobedience and sin happened in heaven, it is continued in the earth. Kaya ko nga, kaya nandun, in a serpent form, si Satan. Kasi yung Eden, nasa earth naman, wala naman sa heaven eh. Diba? So, nag-rebel siya throne. Anyways, nakita natin, balik muna tayo, na yun lang yung nagbabasa ako kagabi. Sabi natin, election is associated with the union with Christ. The fact na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon at anak ka ng Diyos, then you are the elect. Amen po. Ikaw yung pinili. Ikaw yung pinili. Pipiliin ka ng Diyos una kasi pinili mo siya. Amen po ba yan? So yung pangalawa, sabi dito, election is associated with God's foreknowledge. Sabihin nyo nga, foreknowledge. Okay. Pag sinabing foreknowledge, knowing beforehand. Diba po? Hindi pa nangyayari, pero alam mo na. Alam niyo po ba, nakakalungkot kasi nandun kami sa Pulilan, parang few days daw or matagal na, yung kambal, nag-uusap na sila. Alam nila parehas na may isang mamamatay sa kanila. Oo. Yung nabuhay ngayon, nag-resign siya sa trabaho kasi sinabi sa kanya ng Holy Spirit, siya yung mamamatay. Siya yung mamamatay or alam niya. Basta may isa sa kanilang mamamatay. So nagbibiroan sila. Sabi ng isa, hindi ako yung mamamatay kasi masamang damo ako eh. Sure ako ikaw yun kasi mabait ka. Lahat sa'yo nasa iyo na pinerfect mo. Tama. Yung nag-resign sa trabaho kasi alam niya siya yung mamamatay. Yun yung buhay niya yun. Kaya gusto niya i-spend yung buhay niya. Kasi sabi daw ng Panginoon sa kanya, mag-make ka ng memories kasama yung kambal mo, yung family mo. Tama po. Pinag-uusapan nila. Alam na nila yun. Di ba? Ibig sabihin ng foreknowledge. Di ba? Before it happened, alam na nila yon. Pero makikita mo yung sovereignty ng Panginoon. I believe, yung nakapanaginip na may mawawala sa kanila, hindi naman siya yung nawala. Siya yung buhay ngayon. Kaya nga nung nagkita kami, kahit kung wala siya dito palang, pinagpipray ko na, Lord, you will speak in the heart ng tao niyan, ng bata niyan. Kasi kambal malungkot eh. Pag nakita niya sa mga posts niya, gusto niya, sabi niya, promise, susunod ako. Diba? Pagkaya na nila mama. Kasi kambal eh, dikit talaga yan eh. Pero sabi nga namin ni Pastor Chris, nandun pa siya sa kanyang emotion. Diba? Tapos, yun yung siguro yung mga premonition na sinasabi, pero sa kanya, sinabi ng Panginoon, alam nila parehas. Tama? Ako ba? Yun po yung tinatawag na foreknowledge. So, pag sinabi natin, mamaya ko i-discuss yung kabuuan ng sinasabi po natin na
based sa foreknowledge. Election is associated with God's foreknowledge. Buksan po natin yung Romans 8:29. Diba? Ibig sabihin, knowing beforehand, before it happens. Tama ba? Or before it happens. Romans 8:29. Ito yung sabi ng Panginoon. Babasahin ko na rin yung 8. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew these people in advance. Sa NKJV version, for knew. Pero sa NLT, for God knew His people in advance and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. What does it mean? Hindi pa ako nasyaran ng gospel ni Pastor Florence. Hindi pa nasyaran si Norlene, hindi pa nasyaran si Kuya Bong, hindi pa nasyaran si Nami kung sino man ang ginamit ng Panginoon para ipakilala sa atin si Kristo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magandang balita. Alam na ng Diyos na tatanggap ka. Amen po. Yun yung ibig sabihin ng foreknowledge. Naka po natin. So election is based with our union in Christ. Election is based, associated with our, with God's foreknowledge about us, yung ating pagtanggap sa Kanya. Pangatlo, sabi doon, for whom He foreknew, He also predestined. Mamaya pag-usapan natin yung okay, ito yun. Foreknew, knowing beforehand. Tama po. Predestined, chosen beforehand. Nakuha po natin. Kunyari, ako yung hari, may dalawa akong anak. Foreknew, alam kong siya yung magiging hari. Predestined, bago pa siya pinanganak, pinili ko na siya yung magiging hari. Tama po? So, foreknew, knowing beforehand, predestined, chosen beforehand, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Tingnan niyo po ako. Pagbabasahin niyo po yung scripture, in the foreknowledge of God, and as He predestined us into His family by being born again, yung pagkakapiling yun, ang purpose doon is to be conformed in the image of His Son, to develop Christ-likeness in our life. Di ba po? Na hindi tayo mahito sa katotohanan na nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Every day po na nandito tayo, ang gusto at nais ng Panginoon, makonform ang ating pagkatao, our new life in Christ, in the image of His Son. Amen po? Yun po yung ipinapakita sa atin. So number 3, election is associated with God's purpose of service. Ephesians 2:10. Yung pagkakapili sa atin ng Panginoon ay nakaugnay sa ating layunin patungkol sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ilalabas siya ni Luis sa Tagalog. Sabi po sa verse 10, ito ang kanyang sinabi ng ating Panginoon, Ephesians 2:10. Sabi po dyan, for we are God's masterpiece. In other version, workmanship. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda po ba? Guwapo? Diba? Not just physical, kahit ganyan yan. Sabi sa katabi mo, kahit ganyan ka. Isa kang masterpiece. Naalala ko yung binigay sa akin na Paul's Pajama, nakalagay, you are God's masterpiece. Totoo kasi, no one can clone you. They can clone you, but they cannot clone your DNA. How God has knitted you in your inmost being, no one can do it. Kahit AI pa. Tama? Or kahit sino. Sabi doon, for we are God's masterpiece, He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Sabihin niyo, good things
He planned for me long ago. Kaya sinasabi ng Panginoon na Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Bago pa tayo pinanganak, bago pa nagkakilala ang nanay at tatay natin. Tama po? Pinano na ng Panginoon yung good works na dapat ay magawa natin. Amin po, sino dito yung maraming ginagawa sa buhay? Taas ang kamay. Taas po yung maraming ginagawa. Naglalaban, naglaganto, maraming responsibilidad. Kapag-iwain yan. Lahat ano po? Pero ngayon po umaga, gusto ko ipaalala sa inyo, Ephesians 2:10, before we were born, tama po ba? Because God has made us anew in Christ, He has planned before us. He has planned long ago the good works that we should be doing. Tama po? Ngayon ang tanong, sa lahat po at dami ng ginagawa natin, nagagawa po ba natin yung plano ng Diyos na inihanda na noon pa na dapat ay magawa natin? Kaya po, yun ang tanong. Amen po ba yun? So yun, sa haba ng buhay natin, imagine mo, sino ba yung nagsabi? Sabi kay Mika, yung batang pumanaw, 25 years old. Sabi na siya, grabe, 25 years old lang ang oras na binigay sa kanya ng Panginoon, no? At nagulat daw po sila, hindi nauubusan ng tao. Kasi sa dami ng mga kaklase, lahat yung na-reach out elementary, high school, college, nagsisipon ka na hindi nga nila alam mo, ganito pala yung impact ng kapatid ko, ng anak ko, sa mga taong panasyaran niya. And to their surprise, kumuha siya ng kanyang insurance. Sabi ko talaga po, oo, may insurance siya. Walang mailang nagulat kami. Kumuha ng insurance sa school. Insurance, ngayong patay siya. Diba? At yung kambal na yan din yung dalawang kambal na bata pala, pumunta sa bangko, nag-open ng bank account. Yeah, po. So, 25 years. Inisip ko, tapos na po ba yung purpose niya, I believe? Kasi sa Acts si David, sabi nga doon, after serving this generation, he died. And he went to God. I would like to believe, regardless, she has served this generation. She has done God's purpose that has planned for her to do beforehand. Amen po ba yan? So tayo po, every day is a gift. Every gising is a blessing. Ano po? Gawin natin ang mga dapat natin gawin, pero dapat po siguraduhin natin na gagawa natin yung inihanda ng Diyos para sa atin. Na magawa natin. Amen po? That is election. Ang mga pinili ng Panginoon ay hindi pinili lang para maligtas sa impyerno. Ang pinili ng Panginoon ay pinili ng Panginoon dahil merong nakatalagang gawain. Amen po? Kaya talaga minsan mapapagod ka. Sabi ka, usap ko, sabi ko, pag naayos itong mga plans na tulad, gano'n, 1 month, hingi ako ng bakasyon. Sabi niya, paano ma'am? Sabi niya, ano ma'am? Dito ka lang, so nagbakasyon din ako, nandilang dito rin naman ako. Kasi mararamdaman mo talaga. Pero nakita ko na, nung binasa ko pa talaga, pag inisip mo, normal mo lang yung maramdaman. Na mapagod, di ba, mapagal, di ba? Pero ang reward mo doon is nagagawa mo yung plano at nais ng Diyos na gawin natin. So election is associated with God's purpose. Pang-apat, election is always associated with God's requirements of holiness. Sabi niya, holiness. Ayan. Sabi sa Ephesians 1:5. Ito ang kanyang sinabi. Basahin ko sa Tagalog. Ayan, nakalagay pala. Ito na yun. Sige nga, basa ito yan, Ephesians 1:5. Basahin nga po natin. Noong una pa ay itinilaganan na tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon na rin dito sa kanyang layunin at kalooban. Pero sabi dito sa English, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us, who belong to His
dear Son. So sa verse 2, ang nakalagay doon, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Ay, teka. Thessalonians, 2 Thessalonians 3:13. Basahin na natin. 2 Thessalonians 3:13. Sige. Kala ko maunahan ako na parang mas mabilis yung Bible ko sa ano natin. 2 Thessalonians 3:13. Tingnan niyo po ito yung sabi. 3:13. As for the rest of you, dear brothers and sisters, never get tired of doing good. Nasaan yung ano ko? Yung version ko ng holiness dito na nakalagay. Okay. Eto na, sure na to. Tama, kasama naman yan. Nilagay ko lang pala mga key verses. Pero nakalagay sa Galatians 6:10. Sabi doon sa ating scripture, sulat na yung Bible. Where? Bakit wala? It's all about holiness. Sabihin nga holiness. Ayan. So may requirement ang Panginoon sa kanyang mga pinili para maging anak niya. Tama po. And we are being called to holiness. Sabihin nga holiness. Banal. Tama po. Banal sa kanyang paningin. Kaya yung requirement talaga nasa Hebrews, ano po? Sabi ganun, unless without holiness, you cannot see God. Diba? Hindi, sa ano ba yun? Hindi, sa Matthew pala yun. Sa Matthew or Hebrews, parang napag-swap ko, no? Di ba may sinasabi na, without faith, you cannot please God. But without holiness, you cannot see God. Kung walang pananampalataya, hindi natin mapaluluguran ng Panginoon. Pero kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. Tama po. So may requirement, ang buhay natin dito sa mundo, kapag anak na tayo ng Panginoon, hindi pwedeng katulad pa rin tayo ng dati. Diba? 2 Corinthians 5:17, for anyone who is in Christ, he is a new creation, the old has gone, and the new has come. Hindi siya memory verse na ipo-quote lang natin. Diba? It has to be lived for. It has to be lived by. So balikan po natin. Discuss natin yung usapin ng election. Tayo yung elect. Tayo yung mga nilikha ng Panginoon. Tayo yung kanyang mga pinili dahil tayo ay kanyang anak. Sabi ko kanina, the preposition, the word in, shows location, time, or condition. Tapos, sa function ng verse sa Ephesians 1:4, it means, it refers to condition. In Christ. We are in Christ. Nasa Panginoon tayo dahil tayo ay ligtas na. So pag sinabi po natin election, we mean that sovereign act of God in grace. Sabi niyo, sovereign act of God. Tama po, ang pumili sa atin ay ang Panginoon. Tama po? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Tandaan niyo po yan, ha? Ang pumili sa atin ay ang Panginoon. Yung ginawa po natin pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon is our response sa Kanyang ginawa. Amen po ba yun? Sabi po dito, election, you mean the sovereign act of God in grace. Sabihin nga po, in grace. Diba? Sa pamamagitan lang ng Kanyang biyaya. Kasi kung may criteria ang Panginoon, hindi niya tayo pipiliin. Yun ang ginagawa sa panahon ni Moses by law. Ang kaligtasan, ang pagiging malinis ay nakadepende kung nasusunod nila yung mga religious rituals na dapat gawin na ibibigay nila yung mga offering na nakatalaga sa Book of Moses, kaya nga Book of Law. Tama? Sabi po sa scripture, nalimutan ko na naman, sa panahon mula kay Adan at hanggang kay Moses, nandun na yung kasalanan, pero hindi pinananagot ng Panginoon ang mga tao sa kasalanan kasi wala pa yung Book of Law. Pero namamatay pa rin ang tao. Bakit? Kasi di ba nung nagkasala si Adan, yung sinful nature bilang tatay natin sa humanity,
napunta yun sa atin. Kaya namamatay ang tao. Kaya kahit wala pang law nun, namamatay pa rin ang tao dahil yung sinful nature nila, bagamat hindi pinapanagot ng Panginoon between Adam and Moses, ay nangyari pa rin kasi sila ay nandoon yung sinful nature from Adam. Diba? And the very reason ba't kailangan natin tumanggap at kailangan natin ng tagapagligtas. So sabing ganon, He chose in Christ Jesus for salvation all those whom He foreknew would accept. Okay, eto na yan ha. By election, ito yung stand natin. Kanina sa Calvinism, pinili ng Panginoon in His sovereign will those who are for some for heaven, some for hell. Hindi yun yung stand natin. Kasi walang free will doon. Ito yung context ng binasa natin. Sabi dito, He chose in Christ Jesus for salvation all those whom He foreknew would accept Him. So pag sinabing election, it's not predestination, it is foreknowledge. Pinili, inelect ng Panginoon ang mga taong maliligtas na alam niya nung una pa lang ay tatanggap the moment makarinig ng gospel. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Diba? Tayo yun. Yan yung pinakang context. Diba? Kasi pag inisip mo, pinili naman pala, kawawa naman. Diba? Bakit pa sinabing for God so loved the world that He gave His only begotten Son? Nasaan yung whosoever will? Tama ko? So tayo yung whosoever will. Tayo yun. Tama po, beforehand, alam ng Diyos, medyo natagalan, pero alam ng Diyos, tatanggap tayo sa Panginoon. Gusto kong basahin natin 1 Peter 1 verse 2. Sabi ganon, elect according to the foreknowledge of God the Father. Alam na ng Ama. Sabihin nga po, alam na ng Ama. Alam na ng Ama kahit gaano tayo kawalan niya. Kahit gaano tayo kawalwal. Kahit gaano tayo kapasaway. Pero kapag narinig natin yung mabuting balita, kilala ng Diyos at alam ng Diyos na tayo ay tatanggap. Amen po ba? Sabi dito, according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Holy Spirit, for obedience and strengthening of the blood of Jesus Christ, grace to you and peace be multiplied. Tama po? Ipinapakita dito na alam ng Diyos, Ama, na tayo ay tatanggap sa Kanyang bugtong na anak, and He has given us the Holy Spirit. Tama po? At tayo ay nilinis ng Kanyang banal na dugo. Bakit ang tao hindi natin makita ang sense ng pagtanggap personal kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Bakit? Kasi ang tingin natin, wala naman tayong inaapakan tao, wala tayong ginagawang masama, tama po? Wala tayong sinisiraan o kung ano pa, wala tayong pinapatay, wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Nagsisimba tayo, nagbibigay, nagpipray, nagbabasa ng Bible. Sit natin, we do not commit sins. Ba't kailangan natin ng tagapagligtas? Apo? Sabi sa John 3:36, ilabas mo nga ulit. Ito po yung kailangan. Pag magsishare po kayo, kailangan mo ipakita nyo sa tao the lostness of man. Amen po ba? Ito, sige po, John 3:36. Sabayin niyo po ako magbasa. One of the key verses na dapat ay ilalatag natin. Sige, basahin po natin. Ready, go. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. All men traces back from the sin that has been committed in the days of Adam and Eve in the Garden of Eden. Tama po, that sinful nature was carried in our nature, in humanity. Kaya, ang bata pa lang, bago pagkapanganak, may kasalanan na sinner. We are born sinner. Tama po? Because in our human nature, nandun yung kasalanan
ng tatay natin na si Adan nananalaytay sa dugo natin. In order for that sinful nature to be done away, we need a Savior. And that comes from the second Adam, and that is Jesus Christ. Ano yung sabi? Sa Romans chapter 5, verse 12 pababa. From the first Adam, sin na, hindi sins. Sinful nature. Sin entered the world of people as the humanity. But in the second Adam, salvation comes, and that is Jesus Christ. Amen po ba yan? Kung ipinanganak ako all along, wala akong nagawang kasalanan, kahit isa. Legit, ang tawag talaga sa akin, perfect. Baby pa lang, hanggang lumalaki, di ako nagsinungaling, di ako nagmura. Lahat ng mga pwedeng gawin ng tao, hindi ko ginawa. Does that mean I don't need a Savior? I still need. Because in my nature, my spirit is dead, because of the sinful nature that is born in me. Born sinners. Tama po? Yun po yung dapat nating maipakita. Kasi po, unless a person is born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit? Because this physical body has no inheritance in heaven. Because our God is a spirit. Kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, kay Jesus na nampalataya at tayo ay naligtas, the Spirit of Jesus, and that is the Holy Spirit. Galatians 4:6 is poured out in our hearts. Kaya po sinasabi natin, nasan si Jesus? Nasa puso ko. Galatians 4:6. Tama po? The moment we believe in the Lord Jesus, God the Father poured out His Holy Spirit in our hearts that enables us to call Abba, Father. Sino dito nagpipray? Pag nagpipray kayo, ano pong sabi nyo? Panginoon, Lord, alam niyo po ba, siguro iba alam naman na yan, no? Pero nung binasa ko siya ulit, Abba Father, pansinin niyo po sa Matthew yung prayer, Our Father. Whenever we come to the Lord in prayer, call Him Father. Isang anak na lumalapit sa kanyang Ama whenever we pray. I'm not saying na hindi tamang tawagin siyang Lord. Kasi Panginoon natin siya. Pero dun sa Bible, ang nakalagay talaga, Our Father. Lord, teach us how to pray. Our Father. So it's okay. It is good to call God our Father whenever we come to Him as we pray. Kasi ang Ama, hindi kayang tanggihan ng anak. Nakuha po natin. So, titingnan po natin, diyan, sabi natin, we are elected, we are chosen, because knew, the Lord knew na tayo ay tatanggap. Kasi totoo naman, kahit ipanganak pa tayo sa Christian family, it doesn't mean na pagpastor namin yung tatay mo at ligtas sila, ligtas na tayo. Because faith is personal. Amen po ba yan? And bawat isa sa atin, meron tayong sinful nature. So, balikan ko lang 1 Peter 1 to elect according to the foreknowledge of God the Father. Ibig sabihin ng election, God foreknew those people who will accept Him in sanctification of the Holy Spirit. Sabihin nga, sanctification. Yun na. Ano po? Kapag tayo ay sumamba sa Panginoon, tumanggap kay Jesus pala, at nanampalataya bilang Panginoon na tagapagligtas, John 1:12, tayo ay kanyang naging anak. At nung naging anak niya tayo, the Holy Spirit, Galatians 4:6 and Galatians 3:26, ang banal na Espiritu ay nanangan sa atin, sa ating puso, na binigyan tayo ng kakayahan na tumawag sa Ama bilang Ama sa Panginoon. Nakuha po natin yon. And because the Holy Spirit is living inside us, the work of sanctification is active. Sa inyo po, active. Okay. May sanctification, may justification, may sanctification, may glorification. Ano po ang kaibahan? Yung ginawa ni Jesus sa cross, justification yon. Romans 5:1. Tama ba? Sige nga po, buksan natin. Romans 5:1. Ito naman gagamitin natin.
Para magamit natin yung malaking Tagalog liya. Ito yung sinasabing, we are justified. Now that we have been put right with God through faith, we have peace with God through our Lord Jesus. Kaya ngayon, itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. What the Lord has done on the cross is what has justified us through our faith, by faith. Ibig sabihin, justification happened when we believe in the Lord Jesus Christ. Justification refers to our past. Amen po ba yan? Alala niyo po yung illustration to? So yan. Ito tayo. When we believe in the Lord Jesus Christ, we are justified. Our past sins are blotted out. Di ba po? Being put on the cross, Jesus became the curse. Pagpunta natin dito, this is sanctification. Sanctification refers to your presence. Tama po? And sanctification is being accomplished by the Holy Spirit that is in us. Justification past, glorification, sanctification present. Pag nalagpas ka doon all your life at nandun ka na, glorification is your future. In God, glorified body. Amen po? Justification free from the penalty of sin, nabayaran ng kasalanan. Sanctification is freedom from the power of sin. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo, although nandun ang ability mo. Pag sinabing glorification is the freedom from the presence of sin. That is glorification. Nasundan niyo po? Alam niyo po ba, napaka-important tayo na ipakita natin sa mga binabahagi na natin the lostness of man na nagsimula sa panahon ni Adan dahil siya yung ama natin bilang tao. You know what Adam lost when he sinned? Si Eve kasi, she was deceived. But Adam, she was not deceived. The fruit was given to him by Eve and he still ate it. It was a deliberate disobedience. What Adam lost is the authority to manage, care, and govern the earth. Tama? In Genesis 1:1, sabi ng Panginoon, have dominion over all my creation. He even gave names. Nakuha po natin? Nawala yung kanyang authority. Kaya sa Corinthians, 1 Corinthians 4:4 or 2 Corinthians 4:4, sabing gano'n, the God of this world has blinded the minds of those people so they would not or they don't want to believe in the message of the gospel. That is paraphrase. Ayan. Tingnan natin. 2 Corinthians 4:4. Basahin na natin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. You see? Adam forfeited his authority over the earth that was given to him, and it was given to Satan, and Satan was so quick in taking over. Kaya sa 2 Corinthians 4:4, kung sabi niyo, bakit grabe ang sama ng mundo? Definitely yes. Because the God of this world is Satan. Nakuha po natin. Nakuha po natin yun. Diba? So that Adam lost the authority, tama po, to govern the earth, to take care of the earth, and what man inherit? That sinful nature. Kaya, di pa tayo pinapanganak, pagpapanganak, we are born sinner. That's why we need a Savior. We don't need to commit sins for us to be sinner. May tanong nga eh, do we commit sin because we are a sinner? Or we are a sinner, that's why we commit sin? The answer to both is yes. Tama po. We commit sin because we are a sinner in our sinful nature. Tama po. And because of that sinful nature, we sin. We sin. Nakagawa tayo ng kasalanan. Pero nung tayo ay justified by faith through the blood of Jesus Christ, the Holy Spirit lives in us, we have been made
As sons and daughters of God, we call God Abba. The first word that the Jewish baby, Abba. Diba? Papa. Diba? Bakit mama lagi yung huli? Kasi sila lagi yung unang nag-aalaga. Diba? Pero sa Jewish, ganun yun. Tama po? Abba. Naging anak tayo ng Panginoon. The sanctification process is accomplished by the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit lives in us. Alam niyo po, which gives me the insight. Salvation is to believe. Sanctification is to live. Tama ba? You are saved because you believe. You are sanctified because you live what you believe. Amen po ba yan? And it cannot happen without the Holy Spirit. Kahit tayo pa ang pinakamabuti, pinakamasipag, pinakamabait na Panginoon, na tao sa mundo, unless we receive the Lord Jesus as Lord and Savior, the wrath of God, John 3:36, remains in us. Pakinggan niyo po ang mga hahatulan ay hindi ang mga masasamang tao. Ang mga hinatulan na ay ang mga taong hindi sumampalataya kay Kristo. Amen po ba? So, bago tayo naligtas, bago tayo tumanggap kay Jesus, we are under the wrath of God. Puot sa atin ng Diyos. Sabi din sa Romans 5, hindi ko alam kung sa chapter na sa Romans, dati mga kaaway tayo ng Diyos. Ikaw ba, pag kaaway mo, mahal mo? Hindi, gigil, kapuot ka. Ama po, yun ang tao. Generally at the sight of God. And God does not want us to remain at that helpless condition. Amen po. We have to be in Christ. Yun ang nangyari sa atin. Amen po ba yun? Ibig sabihin, sanctification is being made by the Holy Spirit. And it always happens through the Holy Spirit and the Word of God as agent. Buksan niyo yung 2 Timothy 3:16 to 17. Kasi nilinis po tayo. We are washed by the blood. We are washed by the blood. By what? By the Word. We are washed by the Word. 2 Timothy 3:16. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Tama po? Nasa yung dito, we are washed by the Word of God. Ano ba yan? Inana po kanina, tapos hindi ko naman nakita. Washed by the Word. Sige nga po, tulungan niyo ako maghanap. Hindi ko siguro nasulat. Ephesians 5:26. Nakalagay pala. Sige, Ephesians 5:26. Ayan, hindi ko nasulat. Ito yung sabi dito. Tingnan natin. Tingnan po natin. Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng pagbautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ganun po kahalaga ang Word of God. Tama po? The Holy Spirit lives in us. He will accomplish the sanctification. But the agent, tama po? But the agent for the sanctification is the Word of God. Parang ganito, madumi yung lamesa. Ako yung maglilinis. Pero hindi ko yan malilinis kung wala akong cleansing tools. Nakuha niyo po? So just because the Holy Spirit lives in us, ay masasanctified na tayo. We are being sanctified, being accomplished by the Holy Spirit, but it can only happen through the agent of the Word of God.
Because this is God-created. Hininga ng Diyos. Tama po? The Holy Spirit is in us. Magiging discerning and sensitive tayo sa Holy Spirit kapag alam natin yung salita ng Diyos. Discernment comes from the Word of God. Yung mga false prophets, kaya ang tao ay madidisip kasi hindi nila alam ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tama po? In sanctification, the Holy Spirit is the one who accomplished and the Word of God is the agent. And that's what has to happen to the ones who are elected by God. Elected means God knew beforehand